Tungkol pa rin sa mga pahayag ni Ramil Madriaga, binweltahan ng Malacanang ang mga sinabi niya na voluntaryo raw sanang bababa sa pwesto si Pangulong Marcos noong 2025. Yan daw kasi ang sinabi kay Madriaga noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Detalye Live, mula sa Malacanang may Express Report, si Maricel Halili. Maricel, meron daw bang reaksyon mismo ang Pangulo tungkol dyan? Oo, Ruth. Actually, nagulat daw si Pangulong Bongbong Marcos nang marinig ang ilang bahagi ng pahayag ng sinasabing bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Sa hearing kasi sa Congress kahapon, binanggit ni Madriaga na sinabihan siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na voluntaryong bababa sa pwesto si Pangulong Marcos sa taong 2025. Nakipag-usap din umano si FPRRD sa mga retiradong general ng Armed Forces tungkol sa mga posibleng senaryo para pababain sa pwesto si PBBM sakaling hindi ito sumunod sa napagkasunduan. Pero giit ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi ganitong klase ng leader si Pangulong Marcos. Nang mangampanya raw ito sa pagkapangulo, kasama rito ang pangakong tatapusin niya ang kanyang termino sa Malacanang. Hindi na rin daw bago sa Pangulo ang mga sinasabing assassination plot laban sa kanya. Sinimula na raw ito ni VP Sara na sinundan pa ng mga pahayag ng kapatid niyang si Davao City Mayor Baste Duterte nitong weekend. Sabi ni Jose Castro, bahala na ang NBI na mag-imbestiga ukol dito. Ruth, sa isyu naman ng kalusugan ng Pangulo, binaliwala na lang na Malacanang ang panawagan na maglabas siya ng medical bulletin. Kamakailan lang kasi ay nagsampa ng petisyon ng grupong United People's Initiative sa Korte Suprema para obligahin ang Pangulo na sumailalim sa hair follicle drug test at isapubliko ang resulta nito maging ang kanyang medical bulletin. Pero tanong ng Malacanang, sino ba ang nagsimula ng issue tungkol sa kalusugan ni PBBM? Ano pa raw bang transparency ang hinahanap nila? Gayong mismong si Pangulong Marcos na ang nagpakita nitong Lunes sa media para patunayan na malakas siya. Narito ang bahagi ng pahayag ni Jose Castro. Sino po bang gumawa ng issue unang-una? Hindi po ba sila walang basihan? Meron na po rin dati naging ruling ng Supreme Court patungkol po dyan sa nakaraang Pangulo. Isa itong article na sinulat. Ang Supreme Court po ay nagbigay na rin po ng desisyon patungkol po dito na hindi po kinakailangan at kailangan sapilitang magbigay ang isang Pangulo ng kanyang medical records and is based merely on petitioner's surmises and conjectures regarding his perception of the declining health of the President. Kung puro chismis lang po ang pagbabasihan ninyo at guni-guni lamang at wala kayong anumang basihan, sa tingin po natin at Supreme Court ay hindi naman po babalik ta rin ang ganitong klaseng jurisprudence. Ruth, kanina rin ay inanunsyo ng Malacanang na tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibitiw sa tungkulin ni Secretary Eduardo Año bilang National Security Advisor. Ang sabi ni Jose Castro ay nais na raw kasing magretiro nitong si Secretary Año mula sa public service. Itinalaga rin si dating AFP Chief of Staff Eduardo Oban bilang kapalit ni Año bilang National Security Advisor. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.